Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating kapahayagan mula sa magandang balita Biblia. Nawa sa oras ito ay tayo pagpalain ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo sapagkat nasa kanila ang pasasalamat, kapurihan, kadakilahan. At sa oras ito ating pag-aralan o pag-uusapan, mga kapatid, ano ang spiritual na kamatayan? Maraming napapaisip, no, sa mga ganitong pag-aaral. Ano ba yung spiritual na kamatayan? Although sa ibang tao siguro di sila naniniwala, o lalo-lalo na mga atheists, wala naman talagang espiritu, sinasabi nila. So bago tayo magpatuloy, mga kapatid, tayo ay magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa. Amang Diyos, kami po'y dumadalangin sa oras na ito sa pamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, kami po'y lumalapit sa oras ito sa harapan mo sapagkat dinadakila ka namin, pinupurihan, nilalawalhatian sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ama, ikaw ang siyang nakakita sa bawat ginagawa ng bawat isa. Amang Diyos, ikaw ang siyang nagbibigay biyaya sa bawat isa. Ikaw ang gumigising sa tuwing umaga sa mundong ito, sa bawat isa. Ama, pagpalain na po nawa ang bawat isa ng kaligtasan, nasan man naroroon ang isang kaluluwa mula yung papawid, pandagat man o panlupa man. Dinadalain ko rin po, Amang Diyos, ang pangangailangan namin sa pang-araw-araw ng pagkaing spiritual o physical man sa pangangailangan namin sa araw-araw. Amang Diyos, kapagkat patawarin kami sa aming mga gawa habang kami nabubuhay sa mundong to. Patawarin niyo po yung lingkod tulad ng aking pagpapatawad sa aking kapwa na nagkakasala sa akin at sa bawat isa. Ano man ang nangyayari sa mundong ito, nawa wag niyo sana loobin na mas mabigyan kami ng kahirapan ng aming kapwa-tao. Amang Diyos, idinadalain ko po ang bawat isa na nangangailangan ng kapatawaran sa inyong harapan. At ito'y aking hiningit, dinadalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoon Jesucristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa. So mga kapatid, tayo na po magbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan. Mga kapatid, pag-usapan natin ang katanungan ay ganito: ano ang spiritual na kamatayan? Dito natin makikita, mga kapatid, sa ating pag-aaral ang kasagutan. Ang kamatayan ay pagkahiwalay. Saan? No? Saan ba? Ang pisikal na kamatayan ay pagkahiwalay ng kaluluwa mula sa katawan. Ang spiritual na kamatayan may malaking kahalagahan, ay pagkahiwalay ng kaluluwa mula sa Diyos. Sa Genesis 2:17, sinabi ng Diyos kay Adan na nasa araw na kumain siya, ng ipinagbabawal na bunga, siya'y tiyak na mamamatay. Nagkasala nga si Adan, ngunit hindi agad naganap sa kanya ang pisikal na kamatayan. May isa pang uri ng kamatayan ang nasa isip ng Diyos, ang spiritual na kamatayan. Ang pagkahiwalay na ito ang ating eksaktong makikita sa Genesis 3:8. Nang marinig ni na Adan at Eva ang tinig ng Diyos, pagkatapos nilang magkasala, nagtago sila sa presensya ng Diyos. Naputol ang kanilang relasyon, namatay sila sa espiritual. Ang isang taong walang Kristo ay patay sa espiritual. Inilarawan ito ni Pablo bilang pagkahiwalay sa presensya ng Diyos sa Efeso 4:18. Ang mahiwalay ay katulad ng isang patay. Ang normal na tao gaya ni Adan na nagtago sa hardin ng Eden ay hiwalay sa Diyos. Nang tayo isilang na muli, nasolusyonan ang espiritual na kamatayan bago natin maranasan ang kaligtasan. Tayo ay patay sa espiritual, ngunit binuhay tayo ni Jesus. Nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Efeso 2:1. Kayo'y dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi
saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Colosas 2:13. Para ilarawan, isipin natin si Jesus noong binuhay niya si Lazaro sa Juan 11:44. Gayto ang sinasabi, dinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya. Si Lazaro ay patay sa pisikal ay walang magagawa sa kanyang sarili. Hindi niya kayang tumugon sa kahit anong pagtawag. Hindi niya alintana ang anumang magaganap sa kanyang paligid. At walang kahit anong pag-asa. At walang kahit anong pag-asa at maaaring tulungan ng sinuman maliban sa Panginoong Jesucristo na siyang katotohanan at buhay. Juan 11:25. Sa pagkatawag ni Jesus, na puno ng buhay si Lazaro at tumugon siya. Sa parehong paraan, tayo ay patay sa espiritual. Hindi kayang iligtas ang ating mga sarili. Walang kakayahang maunawaan ng Diyos hanggang sa tawagin tayo ni Jesus sa kanyang sarili. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tito 3:5. Tinatalakay sa aklat ng pahayag ang isang ikalawang kamatayan ng siyang huli at walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ang mga tao lamang na hindi nakaranas ng bagong buhay kay Kristo ang makakaranas ng ikalawang kamatayan. Pahayag 2:11, Pahayag 20, versikulo 6, Pahayag 20, versikulo 14, at Pahayag 21, versikulo 8. Amen. So dito mga kapatid, pinapakita sa atin, pinapaalam kung ano yung klase na spiritual na kamatayan. Ibig sabihin mga kapatid, ang spiritual na kamatayan, yung ay pananampalataya natin sa Diyos mga kapatid. Parang ganito lang kasi, naibahagi ko na rin to mga ibang pagpapaliwanag mga kapatid, patungkol sa ano ba ang ibig sabihin ng ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Ibig sabihin mga kapatid, ito yung sinasabi ko mga kapatid. Oras na gumawa ka ng kasalanan sa paningin ng Diyos at hindi ka sumunod, okay, sa kanyang kalooban, namatay na tayo sa kanyang harapan bilang sa spiritual natin. Hindi sa physical mga kapatid Hindi sa physical, inuulit ko, hindi sa physical, kundi bilang sa ating spiritual. Bakit? Kasi mga kapatid, ang kasalanan ang siyang humahadlang sa atin para tayo ay makalapit sa harapan ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ito ang lagi natin tandaan mga kapatid, na maraming uri ng, sabihin natin, iisa, okay? Iisang uri ang kasalanan sa paningin ng Diyos. Pero maraming, mga kapatid, maraming mas malala sa harapan ng Diyos ang paggawa ng kasalanan, mga kapatid. Sa lumang tipan, mababasa mo ang lahat ng pinagbabawal niya, mga kapatid. Sa lumang tipan, hanggang sa bagong tipan, na kung saan, mga kapatid, na mismo, mga kapatid, na dapat nating iwasan ang ganong mga uring karumal-dumal na paggawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi yun mismo ang pinakamalaking hadlang na nagagawa ng mga tao sa harapan ng Diyos. Kaya namamatay po tayo sa paningin ng Diyos bilang spiritual, mga kapatid. Nawa, tayo igabayan ng banal na Espiritu Santo na ating pagbulay-bulayin ng ating mga bababasang talata sa ating pag-aaral. Diba? Ang katanungan, mga kapatid, ang katanungan, ano ang spiritual na kamatayan? Diba? Yun ang pinakamagandang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. Ano ang spiritual na kamatayan? Diba? Sabi ko nga, sa loob ng katawan natin, mga kapatid, meron tayong espiritu. Okay? Meron etong espiritu na etong katawan natin, meron nakapaloob ditong isang espiritu na isang bumubuhay sa ating katawan. Tandaan natin. Kasi sabi nila,
magkaiba ba yung kaluluwa sa espiritu? Magkaiba yun, mga kapatid. Magkaiba. Tandaan natin, may mababasa tayo, mga kapatid, na kung bakit nasabi ko espiritu, kaluluwa. Tingnan natin, mga kapatid, espiritu. Ito, mga kapatid, no? Pansinin nyo, mga kapatid, ha? Dito makikita, mga kapatid, sa unang Tesalonica, mga kapatid, 5:23, sinasabi rito, no, mga kapatid, no? At pakabaniling kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Isipin nyo, ha? Hindi niya pinag-isa, mga kapatid. Ibig sabihin, magkahiwalay, di ba? At inyong espiritu at kaluluwa. Diba? Isipin nyo, meron pang isa, karugtong. At katawan ay ingatang buo. Ito natin, mga kapatid. Ibig sabihin, sa loob ng katawan natin, mga kapatid, merong espiritu, may kaluluwa, at itong physical na katawan na inyong nakikita sa screen. Ngayon, ito, nagsasalita. Ito yung aking katawan lupa. Ngayon, meron nakapaloob sa aking kaluluwa. Okay? Meron ding aking espiritu na naririto sa aking katawan. Siisipin nyo, mga kapatid, di ba? So, ngayon, mga kapatid, paano tayo nahihiwalay sa Diyos? Sabaga, paano tayo nagiging patay sa paningin ng Diyos? Kasi tandaan natin, mga kapatid, ang Diyos po ay espiritu na hindi nakikita ng normal na mga mata. Pero bagamat siya'y anyong tao din. Bakit? Kasi tayo po nilikha ng Diyos sa kanyang wangis, mga kapatid. Tandaan natin, ha? Tandaan natin. Tayong mga tao ay nilikha ayon sa kanyang larawan. So katulad din natin, kung ano yung itsura natin ngayon, mga kapatid, ganon din naman ang itsura ng Diyos. Okay? Doon na nagpapatibay, no, mga kapatid, nung nagkatawan tao ang anak ng Diyos. So, ating pagpatuloy ang ating pag-aaral, mga kapatid, no. So, ang kasagutan ay ganito, mga kapatid, no. Ang kamatayan ay pagkahiwalay. Okay? Ang kamatayan ay pagkahiwalay. Saan? Ang pisikal na kamatayan ay pagkahiwalay ng kaluluwa mula sa katawan. Ibig sabihin, mga kapatid, ha? Ibig sabihin, yung pisikal na kamatayan, okay, ito yun. Ito yung katawan lupa natin. Okay? Ito yung namamatay, ay nahihiwalay yung ating kaluluwa mula sa katawan. Okay? So, ang tanong, asan yung spiritual? Ito, mga kapatid, ang spiritual na kamatayan naman na may mas malaking kahalagahan ay pagkahiwalay ng kaluluwa mula sa Diyos. So, ngayon, Genesis, mababasa natin, mga kapatid, Genesis 2:17, sinabi ng Diyos kay Adan na sa araw na kumain siya ng pinagbabawal na bunga, siya'y tiyak na mamamatay, 'di ba? Binigyan na sila ng babala ng Diyos, mga kapatid. Hindi na unawaan ni Amang Adan nung panahon na 'yon, mga kapatid, na akala niya literal, no? Kasi inisip niya baka literal, no? Kasi tandaan natin, mga kapatid, 'di ba? Nung panahon na si Amang Adan at Inang Eva pa lang, nakakasama nila ang Diyos, mga kapatid. Diba? Nakakasama nila ang Diyos. Kaya nga nakakausap sila in front, Diba? In front. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Nagkasala nga si Adan, ngunit hindi agad naganap sa kanya ang pisikal na kamatayan. Kasi
linlangin ng ahas, no? Si Inang Eva, mga kapatid. 'Di ba sinabi niya, sabi 'di ba tinanong siya nung ahas, 'di ba? Sabi niya, sigurado ba kayo na mamamatay kayo, 'di ba? Hindi kayo mamamatay bagkus magiging katulad kayo ng Diyos. Laling lang nga mga kapatid Lalin lang si Inang Eva, tapos inalok na rin, no, ni Inang Eva ang kanyang asawa, si Amang Adan, 'di ba? So ngayon, saan sila namatay? 'Di ba? Saan sila namatay? Tuloy, mga kapatid, tuloy. Ngunit hindi agad naganap sa kanya ang pisikal na kamatayan. May isa pang uri ng kamatayan ang nasa isip ng Diyos. Ano 'yon? Ang espiritual na kamatayan. Tandaan natin, mga kapatid. Isipin nyo na lang, mga kapatid. Napaka-special natin sa harapan ng Diyos. Isipin nyo, bakit? Kasi tayo ang pinaka-special sa lahat ng kanyang nilikha. Isipin nyo, bakit, mga kapatid? Kasi nilikha tayo ng Diyos mula sa alabok. Okay? Hinulman niya tayo mula sa putik. Okay? Hinulman niya tayo. Diba? Hinulman niya ang ating katawan, ang ating mukha, lahat. Binigyan niya ng buhay, ng hininga, at kaluluwa ang katawang ito, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga kapatid, no, yung katawan lupang ito na nagkaroon ng kaluluwa at buhay na espiritu, mga kapatid, nagkaroon ng kapangyarihan na eto na mga kapatid, eto, gumalaw siya. Kasi sa pagkakalika, mga kapatid, hindi sapagkat naka-indicate doon at nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Pero kung lalaliman mo ang pag-aaral, mga kapatid, nga naman, no, 'di ba? Paano nga naman? Hinulma, 'di ba? Hinulma mula sa putik, 'di ba? May pinagkopyahan, 'di ba? Yun nga, 'di ba? Likayin natin ang tao ayon sa ating wangis. Sa atin. Ibig sabihin, 'di ba? Sa atin. Yang nakakalungkot, maraming tao na hindi nakakaunawa doon sa ating wangis. Ayaw nilang tanggapin na mayroong kasama ang lumikha ng Diyos. Siyempre, 'di ba? So, iba 'yon. Dito tayo sa ating pag-aaral, mga kapatid, 'di ba? Ngayon, namatay sa spiritual si Amang Adan at si Inang Eva mula nung kumain sila ng pinagbabawal ng Diyos. Tuloy, ang pagkahiwalay na ito ang ating eksaktong makikita sa Genesis 3:8. Nang marinig ni Adan at Eva ang tinig ng Diyos, pagkatapos silang magkasala, nagtago sila sa presensya ng Diyos. Dito, mga kapatid, nakakain na sila ng pinagbabawal na bunga. Okay? Nakakain na sila. So, nung pagkakain nila, doon nila nalaman na sila'y pala'y hubad. Diba? Doon sila nakaramdam. Nagkaroon sila ng hiya sa isa't isa kasi nagbalot sila Nung una na hindi pa sila nakakakain ng pinagbabawal ng Diyos, hindi pa sila nakakain ng bunga na pinagbabawal ng Diyos, hindi nila alam na hubad sila sa isa't isa. Kasi wala silang wala silang malay Wala silang hiya. Sapagkat wala silang nararamdaman sa isa't isa. Sapagkat normal na wala kang alam. Okay? Sapagkat malinis ang kaisipan mo. Nakatuon ka lang sa sinasabi ng Diyos na kung saan alam mo na siya ang lumikha sa iyo. 'Di ba? So nung kumain sila, nagkaroon sila ngayon ng knowledge. Bakit? Kasi nga, 'di ba? Yung puno na 'yon ay siyang nagbibigay ng kaisipan ng masama't mabuti. Kaya sabi ng Diyos, 'di ba? Isipin nyo, katulad na natin ng tao. Ngayon ay katulad na natin ng tao.
kasi alam niya na yung mabutit masama. Diba? Isipin nyo ibig sabihin, ang Diyos mga kapatid, dahil sila ay Diyos, alam nila ang mabutit masama. Kaya nga nagbigay sila ng batas sa ating mga tao na huwag gagawin. So ngayon, sino ba sa atin nagbigay ng kaalamang gumawa ng kasalanan? Ang kalaban po mga kapatid, ang masamang espiritu o si Satanas ang siya nagbigay ng kaalaman. Kasi mga kapatid, ito kasimple yan mga kapatid. Nung tinukso, nung ahas, nung serpent, nung ahas, si inang Eva, okay? Na sabi nga, huwag kang kakain. So, natukso siya, kinain niya. Nung nagkaroon na siya ng kaalaman, wala, mga kapatid, sabi nga, bigyan lang natin ng imagination doon sa pangyayari nung panahon na yon, okay? Sabi nga, meron na rin mga palabas na movie, di ba? Na panahon ng creation, di ba? Na ginawang talagang mga movie, di ba? So, gawan na lang natin ng imagination, mga kapatid, ng konting pagpapaluwanag. Na nung kumagat si inang Eva, etong si Satanas, etong ahas na to, nilagyan niya ng kaalaman. Kasabay, nung pagkagat, nung nalaman nilang sila'y hubad, nung itong ahas ito, naglagay ng kaalaman sa isip ni inang Eva at amang Adan ng sexual. Kaya nalaman nila sila ay hubad. Nahiya sila sa isa't isa. Kaya di ba? Naghanap sila ng pangtabing, di ba? Sa kanilang katawan. Yun mga kapatid. Si Satanas ang naglagay ng sexual na kaisipan, sa unang tao, sa unang nilikha ng Diyos, kay amang Adan at kay inang Eva. Kaya nagkaroon ng pagkakasala ang mga tao sa paningin ng Diyos. Bakit? Kasi sumuway na nga sila Sumuway nga sila sa utos di ba? Ganun lang kasimple yung mga kapatid So, sa paggawa ng kasalanan ng tao, nahihiwalay tayo sa Diyos at nagiging patay tayo sa paningin ng Diyos. So, dumaan ng panahon, di ba? Nagpatuloy, di ba? Nagpatuloy hanggang sa dumating sa panahon ni Kristo. So, ibig sabihin mga kapatid, nung panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Kristo, ang mga tao mga kapatid, patay sa paningin ng Diyos. Bakit? Kasi nga, mapaggawa ng kasalanan. Patuloy na gumagawa ng kasalanan. Okay? Patuloy. So, tuloy natin. Ito, magandang pag-aaral to mga kapatid, Patuloy tayo mga kapatid. Naputol ang kanilang relasyon. Namatay sila sa espiritual. Diba? Kasi nga, nagkaroon na sila ng mabutit masama sa kaisipan nila. So, ang isang taong walang Kristo ay patay sa espiritual. Totoo naman, mga kapatid. Diba? Bakit? Sabi ko nga mga kapatid, kung di ka nananalig kay Kristo bilang anak ng Diyos, o naniniwala ang Panginoon Kristo bilang anak ng Diyos, at hindi ka tumanggap kay Kristo, wala kang kinikilalang Diyos, mga kapatid. Wala kang kinikilalang Diyos. So, sinong Diyos ang kinikilala nun? Sila lang nakakaalam nun. Walang iba, yung nasa taas at yung nasa baba. Wala akong tinutukoy, mga kapatid, na anong relihiyon yon, mga kapatid. So, tuloy, mga kapatid. Tuloy natin. Kasi ang linaw sinasabi ni Apostol Pablo. Sabi rito, mga kapatid, inilarawan ito ni Pablo bilang pagkahiwalay sa presensya ng Diyos. Sa Efeso 4:18, ang mahiwalay ay katulad ng isang patay. Isipin nyo mga kapatid, ang mahiwalay ay katulad ng isang patay. Ibig sabihin mga kapatid, oras na mahiwalay ka kay Kristo, oras na hindi ka tumanggap kay Kristo, oras na
na wala kang kinikilalang Kristo sa buhay mo, isa kang patay, mga kapatid. Hindi sa pisikal, kundi sa spiritual. So ngayon, ito, pero sana maunawa at maintindihan niyo yung pinupunto ko, mga kapatid. Ayokong banggitin, no? So tuloy, mga kapatid. Tuloy tayo, mga kapatid. Ang normal na tao ay gaya ni Adan na nagtago sa hardin ng Eden ay hiwalay sa Diyos. Bakit, mga kapatid? Kasi nga, nung panahon hindi pa sila kumakain ng pinagbabawal na bunga, malapit sila sa Diyos mga kapatid Nakakausap nga nila di ba? Nakakausap nila in the front ang Diyos, mga kapatid. Nakakausap nila. Di ba? Dahil wala silang mali. Tititigan nga sila ng Diyos na hubad Walang mali sa Diyos yun. Kasi Diyos mga kapatid makapangyarihan Diyos Sabaga, binigyan niyang kahalagahan, no? Ang kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis. Ngayon, nung kumain sila ng pinagbabawal, di ba? Sino gumawa ng damit nila? Di ba ang Diyos? At ginawan sila ng damit mula sa sa puno ng o sa dahon sa balat ng hayop yata yun, di ko lang maalala, no? Sa balat ng hayop. Ginawan pa sila ng damit. At doon nga sila pinatawan ng kaporsahan. Anong kaporsahan yon? Ikaw lalaki, di ba? Sabi ng makapangyarihang Diyos. Magtatanim ka, magbubungkal ka ng lupa. Sa kakanin mo araw-araw, paghihirapan mo. Yan ang sabi ng Diyos sa lalaki. O sa babae, dahil sa nagawa mong kasalanan, di ba? Maghihirap ka sa panganganak. Isipin nyo, napakahirap manganak Isipin nyo yung mga kapatid. Isipin nyo, mga kapatid, parang ganito lang yan Paano kaya kung hindi sila kumagat ng pinagbabawal na bunga? 'Di ba? 'Di ba? Ito na bigay ko na sa mga nakaraang live streaming ko, 'di ba? Dadami kaya ang tao? Kasi walang sexual na kaalaman mula nung hindi pa sila kumakain ng pinagbabawal na bunga. Kasi nga, hindi pa nila alam yung mabuti at masama. Dahil nga itong si Satanas, tuso, alam niyang makikinabang siya sa mga tao at mapapakinabangan niya ang mga tao. Kaya niya tinukso si Inang Eva. Diba? At ito na nga ngayon. Diba? Aminin man o hindi, mga kapatid, sa mundong ibabaw na ito, mga kapatid, tandaan natin aminin man natin o hindi, mga kapatid, ang may hawak sa mundong ito, mga kapatid, sabi nga niya, di ba? Sabi nga ng salita ng Diyos, di ba? Sa Biblia, na kahit si Apostol Pablo, inaamin niya, ang prinsipe ng sanlibutan ito. Di ba? May prinsipe ang sanlibutan ito, si Satanas, mga kapatid. Siya, mga kapatid. Kaya nga, sa mundong ito, patuloy at patuloy nagkakasala at gumagawa ng kasalanan ng mga tao. Kasi bakit? Kasi maraming espiritu na hindi nakikita ang saan nagpapaninlang sa mga tao. Kaya patuloy nakakagawa ng pagkakasala sa paningin ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, bakit may kontra? Bakit nagkaroon ng kontrapelo ang kalaban? Kasi niloob ng Diyos, mga kapatid, yung salita ng Diyos, ito yung Biblia, ay makarating sa bawat isa. Kaya nga, di ba, mga kapatid? Kaya nga, pinababa niya ang kanyang nag-iisang bugtong na anak. Di ba? Isinugo niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Ibinigay niya. Di ba? Anong sabi ng Diyos? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutang ito. At ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, mga kapatid, sa paningin ng Diyos, or sa tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, or sa sumampalataya ka sa Panginoong Kristo, nagkaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Huwag mo lang puputulin.
So paano yung pagputol? Or sa tinanggap mo si Kristo at bigla kang nawala at bigla kang tumalikod, iniwan mo yung buhay na walang hanggan, o isabaga hindi mo binigyan ng kahalagahan yung buhay na walang hanggan na matatanggap mo sa hinaharap. Or sa tumalikod ka, iniwan mo ang iyong buhay na walang hanggan at naging patay ka uli sa paningin ng Diyos, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. So, nang tayo isinilang na muli, nasolusyonan ang spiritual na kamatayan. Ito yung isinilang na muli, mga kapatid, ito yung nabautismuhan tayo muli, no? Na ipinanganak tayo muli sa pamagitan nino sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, ibig sabihin nagkaroon ng solusyon sa pamagitan nino, sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Tuloy, bago natin maranasan ang kaligtasan, tayo ay patay sa espiritual. Bakit? Kasi ibig sabihin nga, mga kapatid, patay tayo sa paningin ng Diyos kasi makasalanan tayo. Nung panahon na hindi pa natin nakikilala si Kristo, nung panahon na hindi pa tayo nakakabasa ng Biblia, wala pa tayong kinikilalang Kristo sa buhay natin. Patay tayo sa espiritual, hindi sa pisikal, ha? Ngunit, anong sabi rito? Ngunit, binuhay tayo ni Jesus. Saan? Sa espiritual, mga kapatid, no? Binuhay tayo ng Panginoong Kristo sa espiritual sa pamagitan ng Panginoong Kristo, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsaway. Saan? Sa mga kasalanan. Efeso 2:1. So tuloy, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Paano tayo binuhay? Binuhay ka muli, mga kapatid, nang ikaw ay isinilang muli sa pamagitan ng bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tandaan natin, mga kapatid. Sapaga, mga kapatid, hindi sa physical yun na binuhay ka muli kundi binuhay muli ang iyong espiritu sa pamagitan ng pananalig mo kay Kristo. Yun ang nais na iparating sa ating mga tao. Bakit nagkaroon tayo ng Kristo sa buhay natin? Kung bakit nakaabot sa atin ang salita ng Diyos o ang Biblia, mga kapatid. Isipin nyo, mga kapatid, Isipin nyo, mga kapatid. Tuloy natin, para ilarawan na isipin natin si Jesus noong binuhay niya. Sino? Si Lazaro. Ito'y makikita sa 1:11-44. Ganito sinasabi. Dinugtong pa ni Jesus. Sabi ng Panginoong Kristo, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Isipin nyo, mga kapatid, si Lazaro ay matalik na kaibigan ng Panginoong Kristo sa magkakapatid. Kasi paborito niyang mga kaibigan, mga kapatid, si Lazaro, si Maria, at yung isang kapatid nila. Nakalimutan ko yung pangalan. Kasi dalawang babae at isang lalaki. So, ano sinabi ng Panginoong Kristo? Paroon ako upang gisingin siya. Isipin nyo, mula sa, ito mga kapatid, ito halimbawa, no? Kung paano, mula sa patay, ito physical, na binuhay niya. Ibig sabihin, inilalarawan lang, mga kapatid, kung paano tayo binuhay, nagkaroon ng buhay muli sa paningin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kasi walang makakagawa nun, mga kapatid, na bubuhayin ka mula sa mga patay, mula sa libingan ng mga patay. Walang makakagawa nun sabaga, mga kapatid, maliban sa Panginoong Kristo, wala pang nakakagawa nun isang normal na tao. So dito pa lang, sa pangyayari doon sa 1:11-44, ang Panginoong Kristo lamang ang nakagawa nun, mga kapatid. Mula sa pagkahimbing ng pagkatulog ni Lazaro mula sa libingan ng mga patay, pumaroon ng Panginoong Kristo at binigyan niya ng buhay para gisingin. O, isipin nyo, mga kapatid, So tuloy, si Lazaro na patay ay sa pisikal ay walang magagawa sa kanyang sarili. Kasi patay siya.
Hindi niya kayang tumugon sa kahit anong pagtawag. Diba? Kasi patay nga siya, wala siyang alam. So hindi niya alintana anumang nagaganap sa kanyang paligid. At walang kahit anong pag-asa at hindi maaring tulungan ng sinuman maliban kanino? Maliban sa Panginoong Jesucristo na siyang katotohanan at buhay. Yan ang nais iparting sa atin ng Diyos, mga kapatid. Sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, magkakaroon tayo ng katotohanan at buhay at liwanag. Tandaan natin, ang Panginoong Jesucristo ang isang liwanag sa sanlibutan ito. Isipin niyo, mga kapatid. Diba? Doon pa lang, mga kapatid, sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa 1:14, 1:14, 2:3, diba? Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Diba? Paroroon ako at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Sa pamagitan nino? Sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, ha? So, paano tayo makakapasok sa silid ng kanyang ama na ginawan tayo ng matitirhan? Babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. O isipin nyo, mga kapatid, ha? Sa pamagitan nino? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, yan ang nais ng makapangyarihang Ama na nasa langit, na walang iba tayo dapat na maging tagapamagitan sa Ama kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang lino ang sinasabi niya, mga kapatid, John 3:16, di ba? Ang sino mang sumampalataya sa Kanya, para hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang gusto ng Ama na gawin nating mga tao. Pero dahil nga si Satanas, mautak, matalino, saksakan ng talino, nalin lang niya ang maraming tao sa mundong ito. Hindi naman lahat, okay? Hindi naman lahat. Kasi kung kasama ako ron at hindi ako umalis doon, hindi nyo ako maririnig ngayon dito sa harapan nyo. Wala kayong maririnig sa aking Kristo sa buhay ko. Wala kayong maririnig na ipinapangaral ko ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Wala. Hiho-hiha, wala. Andun ako. Patuwad-tuwad. Pero pasensya na, nirerespeto ko bilang anuman yung kanilang relihiyon na pinanggalingan ko rin. Na sabihin natin kahit paano inaral ko siya. Pero sabi ko nga, kung ikaw ay talagang mahal ng Diyos, ilalagay ka niya sa katotohanan, mga kapatid. Hindi sabaga kung talagang mahalaga ka sa Diyos. Lahat naman tayo mahalaga pero sadyang merong talagang tinakpan na ng Diyos ang kanilang mga mata para hindi makakita ng kaliwanagan sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Nakakalungkot man isipin, pero maraming tao sa panahon natin na talagang hindi nila matanggap si Kristo sa buhay nila. Meron silang kinikilalang Diyos. Ang tanong, sino ba yon? Diba? Sino ba yung kinikilala nilang? Sabi nila, isa lang ang Diyos. Totoo naman Ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, isa lang din naman ang pinangaral niya nung panahon na siya'y nagkatawang tao. Merong nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa langit. Sino yun? Yung Ama na nasa langit. Pero wag nating kalilimutan, yung tagapamagitan sa Ama at sa mga tao, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang Ama nga ang nagsasabi, di ba? Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang gusto ng Ama di ba? Basahin natin, mga kapatid. Basahin natin ng 1:14-1. Ano ba sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo rito, mga kapatid. 1:14-1. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos. Sinong Diyos yung tinutukoy niya? Yung makapangyarihang Diyos. Yung Ama. Yung tinatawag niyang Ama na nasa langit. Ano pa?
at manalig din kayo. Kanino? Sa akin. Tinutukoy niya sa sarili niya, mga kapatid. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. So, ibig sabihin, ang tagapamagitan sa Diyos mula sa tao ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Yun ang napakalinaw di ba? So, tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Sa pagtawag ni Jesus, napuno ng buhay si Lazaro, tumugon siya. Isipin nyo, mga kapatid, Sabi niya, di ba, Lazaro, lumabas ka. Isipin mo, di ba? Sa tinig pa lang ng Panginoon Kristo yon. So, sinong taong normal na tao na nakagawa niyan sa history ng kasaysayan ng mundong ito, mga kapatid? Meron bang iba? Meron pang iba? Na binuway ng isang tao mula sa mga patay? Meron ba? Kasi, kung sasabihin nyo meron, sino? Di ba? Kasi, bakit sinasabi kong wala? Kasi mga kapatid, si Satanas, hindi niya magagawa yun. Si Satanas, hindi niya magagawang bumuhay ng mga patay. Kasi, bakit? Ang layunin kasi ni Satanas, patayin ang tao, hindi buhayin. Patayin ang mga tao. Yan ang gusto ni Satanas, mga kapatid. Ayaw niyang buhayin ng mga tao. Ayaw niya nga magkaroon ng buhay na walang hanggan ng mga tao Kaya nga patuloy niya tayo nililinglang ang mga tao sa mundong ito. Kaya wag niyo sasabihin, mga kapatid, na merong isang tao na nagpabuhay ng isang tao dahil siya ay mortal. Maliban kay Kristo, mga kapatid, maliban kay, tandaan natin, mga kapatid, ang Panginoon Kristo ay dalawang presensya niya. Isang laman tao at isang pagka-Diyos. Okay? Ano sabi ni Apostol Pablo? At hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Bakit? Kasi sumunod siya sa kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Isipin niyo, mga kapatid, Yan ay maraming hindi matanggap na talata, mga kapatid. Hindi nila matanggap yung talata na yan, mga kapatid. Yan ang nakakalungkot. Nasa Bible na, pero may mga relihiyon na hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap yan. So tuloy, mga kapatid. Tuloy tayo. Sa parehong paraan, tayo ay patay sa espiritual at hindi kayang iligtas ng ating mga sarili. Walang kakayahang maunawaan ang Diyos hanggang tawagin tayo ni Jesus sa kanyang sarili. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tito 3:5. So tuloy, mga kapatid. Tinatalakay sa aklat ng pahayag ang isang ikalawang kamatayan. Ano ba yung ikalawang kamatayan, mga kapatid? Ano ba yung ikalawang kamatayan, mga kapatid? Ito, pag-aaralan din natin to, mga kapatid, no? Ito, kaya pinagduduktung-tuktungan ko, mga kapatid, para yung ikalawang kamatayan, mapapag-aralan naman din natin yung kung ano ba yung kahulugan ng ikalawang kamatayan. Ito ba'y sa panahon natin? O ito ba'y mangyayari sa hinaharap? Okay? Doon sa panahon na magaganap ang isang malaking paghuhukom sa lahat ng tao. So tuloy, mga kapatid, ng sanghuli at walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Diba? Ibig sabihin, mga kapatid, yung ikalawang kamatayan, siya yung huli at walang hanggang pagkahiwalay, mga kapatid. Talagang hindi ka na makalalapit sa Diyos. Bakit? Kasi hinatulang ka na niya. Andun ka kasama mo yung si Satanas, kasama mo ang kanyang mga kampon, kasama mo yung Antikristo, kasama mo yung bulaang propeta, kasama mo yung ginawa ng Antikristo ng isang larawan na binigyan ng buhay.
ng propeta, nanumbula ang propeta. Yung ikalawang halimaw. Diba? Hiwalay ka na, doon ka na. Diba? So tuloy, mga kapatid. Ang mga tao lamang na hindi nakaranas ng bagong buhay kay Kristo ang makakaranas ng ikalawang kamatayan. Basahin natin, mga kapatid, no? Pahayag 2:11. Tingnan natin, mga kapatid. So, sabi rito, mga kapatid, no? Ang magtatagumpay ay hindi magdaranas ng pangalawang kamatayan. Saan yun, mga kapatid? Ang magtatagumpay ay hindi magdaranas ng pangalawang kamatayan. So ano yun, mga kapatid? Ano yung hindi magtatagumpay, mga kapatid? Sabi nga, ano yung magtatagumpay? Sabi nga ron, ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. So ano yun, mga kapatid? Punta tayo, mga kapatid, sa Mateo 24:13. Ano sinasabi rito, mga kapatid? Ngunit, sabi ng Panginoong Kristo, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So ito yung mga tao, mga kapatid, ang hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Yung naging tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So sino yon, mga kapatid? Sino yon, mga kapatid? Ang dumaan, saan sila dumaan? Kaya nanatiling tapat sila hanggang wakas. Sino yon? Ano yung mga pinagdaanan nito? Talod tayo sa Mateo 24:11 hanggang 12. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap, anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ito yung mga tao, mga kapatid, na naging tapat at hindi nawala ang kanilang pag-ibig sa kapwa-tao. Na ngayon ay nangyayari, Habaga, yung hate crimes, yung nangyayari sa Amerika na inaatake ang Asian, mga Asiano, wala na silang pag-ibig sa kapwa, mga kapatid, Kasi kapwa-tao yun, So doon pa lang pinapakita na sa atin, doon sa pangyayari na yon, na may posibilidad na mangyayari din sa darating na panahon na mas malala. Mas malala, mga kapatid. Mas malala. So, tandaan natin, mga kapatid, iba yung digmaan sa normal na panahon. Okay? Iba yung digmaan sa normal na panahon. Tandaan natin, magkaiba yung digmaan, mga kapatid, Bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Pero yung normal na panahon na walang nagaganap na digmaan, naaatakihin mo ang isang normal na tao, ibang usapan nyo, mga kapatid. Wala kang pag-ibig sa kapwa nun. Ganun, mga kapatid. So, naintindihan natin, mga kapatid, no? Amen. Sanawa't sanawa. Naintindihan natin kung ano ibig sabihin ang spiritual na kamatayan. Ang spiritual na kamatayan, mga kapatid, ay kung ikaw ay patuloy at patuloy na lumalayo sa harapan ng Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, na patuloy at patuloy kang tumatalikod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Diba? Tandaan natin, mga kapatid, no? Dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Roma 3:23. Diba? Pero tandaan natin, sa pamagitan ng Panginoong Kristo, mga kapatid, diba? May kabayaran ang kasalanan doon sa ikalawang kamatayan, mga kapatid, sa impyerno. Roma 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero meron na nagbayad sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Sino yon? Si Jesus ang umako sa parusa ng ating mga kasalanan. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan pa.
Si Kristo ay namatay para sa atin. Saan? Sa krus, mga kapatid. Pero anong regalo ng Diyos sa atin? Buhay na walang hanggan. Sa pamagitan nino? Sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Ang tunay na kaligtasan, mga kapatid, ay sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo, mga kapatid. Sumampalataya ka, tanggapin mo ang Panginoong Kristo sa buhay mo, sumunod ka sa kalooban ng Ama na nasa langit, at magkakaroon ka ng putong ng buhay na walang hanggan. Ano sabi ng Panginoong Kristo? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Hindi kayo makalalapit sa Ama kundi sa pamagitan ko. Diba? Hindi kayo makalalapit sa Ama kundi sa pamagitan ng Panginoong Kristo, sabi niya, diba? So bakit hindi natin tanggapin sa buhay natin, mga kapatid, ang Panginoong Kristo? Bakit hindi natin yakapin sa buhay natin ang Panginoong Kristo? Bakit kailangan natin siyang iwasan? Bakit kailangan natin siyang tanggihan? Bakit? Kasi nangingibabaw ang kalaban sa mga taong ganon, na hindi nila matanggap ang Panginoong Kristo ay siyang tagapagligtas, siya ang ating tagapamagitan sa Ama, siya ang magiging daan, siya ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Tanggapin natin, mga kapatid, tanggapin natin sa buhay natin si Kristo na siya'y namatay sa krus dahil sa ating kasalanan. Lumapit ka sa Kanya na dapat naisip mo na nagpakahirap siya sa krus. Naramdaman niya yung sakit, hampas, dura, pag-alimusta sa Kanya, pagsuntok sa Kanya, pagpako sa Kanya sa krus, at tumaloy ang Kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang nais lang naman sa ating mga tao, mga kapatid, ng Ama na nasa langit, ay lumapit tayo sa Kanya sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Tanggapin natin ang Kanyang kaisa-isang bugtong na anak, upang sino mang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oras na, mga kapatid. Bagamat walang nakakaalam na kung kailan malapit, kung kailan magaganap, sapagkat ang Ama lamang ang siyang nakakaalam ng pagdating ng Kanyang kaisa-isang bugtong na anak at pagbabalik dito sa mundong ito, mga kapatid. So, mga kapatid, nawa sa oras ito, papasalamat ako muli sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng patuloy na nakikinig sa channel na ito. Nagpapasalamat po ako sa bawat isa. Pasalamatan natin ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu Santo. Nawa sa oras na ito, mga kapatid, dalangin ko pa rin ang kaligtasan ng bawat isa, nasan man naroroon ng isang kaluluwa. So hanggang sa muli, mga kapatid, ako muli nagpapasalamat sa lahat, sa bawat isa, na walang sawang kahit isa, dalawa, tatlo, masaya na po ako ron. Hindi po ako naging masaya, kundi ang naging masaya po. Siyempre, masaya na rin po ako, mga kapatid, kung may nakakapanood ng 1 hanggang 10 na mas higit na sasayahan, mga kapatid, ang Ama na nasa langit, ang Panginoong Kristo at ang Banal na Espiritu Santo. Bakit? Kasi sa bawat nakakapanood ng video na ina-upload ko rito sa channel na ito, mga kapatid, sigurado ako na nagkakaroon ng karagdagan ng pagkakaunawa at espiritual na pagkain ang isang taong nakakapanood sa pag-aaral nito at sa ina-upload kong mga salita ng Diyos. So, muli, nagpapasalamat ako sa bawat isa, sa bawat na sumusuporta sa channel to. Maraming salamat muli. Nawa, huwag tayong magsawa na makinig at tayo magpatuloy lamang. At dalangin ko sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo ang kaligtasan nyo sa pang-araw-araw. Hanggang sa muli, mga kapatid, Sanawa at Sanawa.